Jesus, I am super blessed. I am Maka. Ayan, say it every day. Marami na po tayong kilala na simula nung una pa lang idinideklara na ito at tunay nga naman pinagpala na super blessed, mas blessed pa sa blessed at happier than happy. Mga tunay na masasaya. Amen? Amen. Yeah. So sige po, tayo po yung magpapatuloy sa ating pag-aaral. Andito pa rin po tayo sa ating series na A Father's Legacy. At syempre, part 5 na po tayo dahil ito na po yung ating 5th Sunday. At ang topic po natin for this Sunday is Father leaving an inheritance. Ayan. So before we dig deeper, ano nga po ba ang inheritance, 'di ba? Inheritance means something that can be inherited. Simply put, namamana. So kapag ka po sinabi nating inheritance, ito po yung ating mga pamana. Ito yung yaman ni Papa, di ba, na ipinapasa sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga anak, mga apo, di ba? Yeah. So today, pag-aaralan po natin yung mga yaman ng mga tatay na pwedeng iwan bilang mga pamana sa ating mga anak. Dahil ngayong month, we still celebrate the Father's Day, buwan ng mga tatay ngayon. So, eto na, talakayin natin kung ano ba yung mga ipapamana natin sa ating mga anak. Yeah. At ang ating key verse po ay matatagpuan sa Proverbs chapter 13 verse 22. Pwede po ba sabihan niyo po akong bumasa? Yeah. Next po, Proverbs chapter 13 verse 22. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the sinner's wealth is laid up for the righteous. Yeah. Ang pag-aaralan po natin ay hindi lang basta pamana ng isang man or isang tatay. Diba? But a good man. Yan. Hindi lang basta sinabing a man leaves an inheritance, a good man leaves an inheritance. So kung ikaw pala ay nagpapamana, isa kang good man. Yan. Kadalasan kapag naririnig natin ang salitang mana or pamana, ano unang pumapasok sa isip natin? Pera, di ba? Pera, ari-arian, ang aking mga lupain, yan. Ang aking vintage na sasakyan, yan. Ang aking mga alahas na nasa vault, ang pera ko sa bangko, ang property natin doon sa probinsya, di ba? Yun yung mga unang pumapasok sa isip natin pag sinabing mana. Andyan yung laging titipunin yung mga yung mga kamag-anak, tapos i-announce na yung tunay na anak pala, yung ina. Ganun yung typical na plants at teleserye, di ba? Pero kidding aside, yun po yung unang pumapasok sa isip natin, di ba? Pero pag-aralan po natin ng mas malalim ngayon kasi if we dig deeper mga kapatid sa pamana or inheritance, hindi lang basta ito ari-arian ang mga pwedeng iwan sa atin ng mga buting ama. Hindi basta-basta pera ang tinutukoy ng verse na to, di ba? Ito ay mga lasting inheritance kasi marami din tayong pwedeng ipamana sa ating mga anak katulad ng mga good values, di ba? At marami pang iba. At another point to note is hindi lang ito basta-basta ang pamana. Ito ay isang inheritance, lasting inheritance. Bakit? Ano sabi? Hindi mo lang ito papamana sa iyong anak. A good man leaves an inheritance to his children's children. So makakarating pa ito sa iyong kaapu-apuhan, di ba? We all know na our children are affected by who we are. Sa ayaw at sa gusto natin, nakikita tayo ng ating mga anak, especially yung mga tatay. Pero 'di ba, ang sarap siguro na pati yung kaapu-apuhan mo, hanggang magkaapo ka na sa tuhod, sa talampakan, o kung saan pa man, makikita mo na dala yung mga values, di ba? Yung mga halimbawa na ipinamuhay mo noon at ipinamana mo sa iyong mga anak. Ganun po yung nangyari kay Jehonadab at sa mga Rechabites sa Jeremiah chapter 35. Basahin nyo na lamang po, assignment nyo na lang po, basahin nyo po yung Jeremiah chapter 35
pagdating niyo sa bahay, di ba? Si Jehonadab po had made a promise both personally, yan, sa sarili, and as a family, sa family nila na hindi sila kailanman iinom ng alak. And they will live a nomadic life. Pag sinabi po natin mga nomad, sila yung mga walang permanenteng tirahan, di ba? Kung pupunta sila sa isang lugar, magtatayo sila ng mga tent, kung sila maninirahan, panandalian, kung saan sila dalhin. Kung wala ng mga source ng mapagkakainan doon, lilipat na sila, maglalakbay ulit sila kung saan sila dalhin ng kanilang mga paa. Yan. Wala po silang mga permanenteng tirahan. And sabi nila, we will trust God for His provision and leading. Kung saan kami dalhin ng Diyos, doon kami. Yan. Ganito po ang tagpo. Yan. Nung pinatawag po sila ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah, pinatawag sila at hinainan ng alak para painumin. Yan. Ito po yung verse 5 and verse 6. Verse 5, then I set bowls full of wine and some cups before the Rechabites. Sila po iyon. And said to them, drink some wine. But they replied, ano pong sagot nila? We do not drink wine because our forefathers, si Jehonadab, son of Rechab, just gave us a command. Neither you nor your descendants must ever drink wine. Yan. And for centuries, I think 15 centuries po, tinayuan po nila ang pamanang ito ng kanilang ninuno na si Jehonadab. Nabubulol ako. Jehonadab. Yan. And as a result, God gave the descendants, yung mga kaapu-apuhan niya, yung lahi nila, multiplied favor after favor. Blessings after blessings. Dahil yan sa magandang values na pamana ng kanilang ninuno na si Jehonadab. Yan. So you see, hindi lang po pera o ari-arian ang pwedeng impamana natin sa mga anak natin. Kaya naman po ngayon, this morning, let me share with you what a godly father can leave as inheritance. Meron pong 5. Bibigyan ko po kayo ng 5. And mabilis lang po ito. Silipin po natin mabilis. Number 1 po, what a godly father can leave as inheritance. Next po is, syempre, dun tayo sa pinaka-importante. Number 1, the gift of eternal life. Yan. Syempre, simulan natin sa pinakamahalaga. Kapag ito nawala, wala na ring saysay lahat ng susunod natin. So number 1, the gift of eternal life. Wala nang mas mahalaga pa na pwede nating ipamana sa ating mga anak kundi ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. 'Di ba nung bata pa tayo, ito sa amin, lalo na yung generation namin, lagi namin tong naririnig sa mga parents namin, anak, mag-aral kang mabuti kasi wala akong ibang maipapamana sa iyo kung hindi ang pag-aaral mo, di ba? Ang edukasyon, ang tanging yaman na may bibigay ko sa iyo na hindi mananakaw ninuman, di ba? Di ba? Yan lang yung kayamanan na maibibigay ko. Sa generation namin, laging ganun. I don't know kung ngayon naririnig pa yon o parang ang naririnig ko na ngayon, tigilan mo yung kaka-cellphone mo. Mag-aral ka, parang ganun. Yeah. So, mga kapatid, mga anak na nag-aaral, mahalaga po ang edukasyon. Kaya meron nga pong mga hindi mapapalad na hindi talaga makapag-aral, gustong-gustong mag-aral, pero hindi sila makapag-aral dahil sa sitwasyon. Kaya kung kayo ay nakakapag-aral, mag-aral kayong mabuti. Sabihin sa katabi na nag-aaral, mag-aral mabuti. Siyempre, huwag kang papayag, sabihan mo rin siya, mag-aral mabuti. Yeah, mag-aral kayong mabuti. Yeah. Mahalaga po ang edukasyon, pero meron pang mas mahalaga doon. At kayang-kaya itong ibigay ninuman. Wala mang pampaaral, wala mang trabaho, kayang-kayang ibigay nito ninuman. Ito ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba? Ito po yung pinakamagandang pamana na pwedeng ibigay ng isang ama sa kanyang anak.
At bilang ama, yan, nagsample na agad ang ating Diyos Ama sa langit nang ibigay niya ang bugtong na anak na si Kristo. Di ba? Hindi naman, mga father, mga tatay, hindi naman po natin kailangan ibigay ang bugtong na anak natin para maligtas ang iba. Ang kailangan natin gawin, tanggapin natin ang bugtong na anak na isinugo ng ating ama. 'Di ba? Ano po yung verse natin diyan, yung binigay ng ating ama ang kanyang anak? Alam na alam natin 'yan. John chapter 3 verse 16, 'di ba? Isa 'to sa mga kauna-unahang verses na nakabisado natin. Balikan lang po natin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes Him shall not perish but have eternal life. Buhay na walang hanggan. So, ayan na. Hindi mo naman kailangang ibigay ang buhay mo. Hindi mo naman kailangang ibigay ang buhay ng anak mo. Ang kailangan mo lang gawin, maniwala. Whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Well, alam ko naman po, naiintindihan na natin to. Pero mga tatay or sa mga magulang for that matter, paano kapag isang araw lumapit sa inyo ang anak ninyo at tinanong, Tay, gusto ko pong pumunta sa lakit, paano ba ako maliligtas? Alam niyo ba kung anong sasagot niyo? Alam niyo po ba? Ayan, amen. Then, para po sa pakinabang ng mga hindi pa alam o sa mga napadaan lang sa ating online service at naiintriga, ganito po yung sasabihin natin. Kailangan mo lang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay, di ba? Siyempre, kailangan nating ma-born again. Kung ano ba yung born again na yan, Tay? So, eto yon. Sige, basahin natin. Hindi lang naman kami yung nagsasabi. Biblia din ang nagsasabi. John chapter 3 verses 3 to 7. Ayan. Jesus replied, Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Tanong ni Nicodemus. Nicodemus asked, Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Siyempre, hindi ka naman na makapapasok sa sinapupunan ng nanay mo ulit para ipanganak ka, di ba? And take note po, si Nicodemus po, isa po siyang guro, di ba? Guro siya. And teachers po at that time, sila po yung isa sa mga may mga matataas na profession at that time, mataas ang mga pinag-aralan. Pero, hindi niya ito maunawahan. Verse 5. Ayan. Next po, verse 5. Ayan. Jesus answered, Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and of the Spirit. Verse 6, Flesh gives birth to flesh, but the Spirit, big S po yan, gives birth to Spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Yan. Balikan lang po natin. Flesh gives birth to flesh. So ito yung ating natural birth. But the Spirit, big S, kapag nakakita po tayo ng malaking S sa Bible na Spirit, ibig sabihin po ito yung Holy Spirit. The Holy Spirit gives birth to small s. Yun po ang ating mga spirit. Yan. So you should not be surprised at my saying, you must be born again. Kailangan nating maging born again. Ano nga ba ang born again? Diba? Ang born again is not a religion. It is a relationship. Yan. Relasyon siya sa ating Diyos. Tayo ay magiging anak niya sa pamagitan ng pagkupkop. Diba? Yan. So, paano naman gagawin, 'di ba? Parang masyado naman madami na ang kulit-kulit ko sa bahay, di ako sumusunod sa iyo. Maliligtas pa ba ako? Ang sagot is yes. Bakit? Hindi naman ikaw ang dahilan kung bakit ka maliligtas. Ito'y purong biyaya ng Panginoon, di ba? Ano po yung verse natin diyan? Sulat nyo, baka tanungin kayo ng anak nyo or pamangkin nyo. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Yan. So, malinaw, by grace, biyaya. Biyaya po yan na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po dahil sa ating mga sarili, not by works, so that no one
can boast. Bakit? Kasi kung sa sarili natin, gaya ng nabanggit ni Pastor noong mga nakaraang linggo, baka magyabangan tayo sa langit, di ba? Naligtas ako kasi nag-donate ako ng 1 million pampagawa ng building para sa mga may sakit, di ba? Ay, ako nga, sinalo ko yung bala para sa kapatid natin, kaya ako naligtas. Hindi po gano'n. Gaano ka man kabait o gaano ka man kasama, wala yung bearing, di ba? Ang kailangan mo lang ay purong biyaya at ang ating Panginoong Jesus. Tanggapin mo lang si Jesus bilang iyong Lord and Savior, ikaw ay ligtas na. Diba? Ganun lang kasimple. Yes, ganun lang po kasimple. Ito po yung hindi nila matanggap. Kasi hindi, ang kulit-kulit ko, ang sama-sama akong tao. Pero hindi, wala kang magagawa. Diba? Dahil sinabi niya, ligtas ka, it's either tanggapin mo or tanggihan mo. Diba? Pag tinanggap mo, langit ka. Pag tinanggihan mo, well, doon ka sa kabila. Kasi wala pong taong pupunta sa impyerno dahil masama siya. Diba? Pupunta ka lang sa impyerno kung tinanggihan mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun yung sabi sa verse na binasa natin kanina, di ba? Una, sabi niya, no one can see the kingdom of God unless he is born again, di ba? Hindi mo makikita. Tapos inulit niya, no one can enter the kingdom of God, di ba? Kasi nga, si Jesus ang daan, di ba? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, di ba? Kailangan mo ng backer para makapunta sa langit. At iyon ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Yeah. Oh, isa pang verse, anak na tayo ng Diyos. Paano natin masisigurado? Siyempre, may dokumento tayo. Meron tayong birth certificate. Ano pong verse ang birth certificate natin? John 1:12. Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Wow, o di ba? Naniwala ka lang, tinanggap mo lang, anak ka na ng Diyos, di ba? Ang sarap naman ng ganung pakiramdam, di ba? Parang sinabi ni Mayor, o ikaw, anak na kita, doon ka na uwi sa amin mamaya. Pag tinanggap mo, o di ba, ang saya-saya. Ito ang Diyos, sabi niya, anak kita, tanggapin mo lang si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sino tatanggi? Wala, di ba? Sige po, pumalakpak nga po lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ayan. O yan lamang po yung ilan sa verses na pwede nating sabihin kapag tinanong tayo kung paano ba maliligtas, di ba? Alam mo lang yung mga bagay na yan, ba? Maipapamana mo na ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Basta ang tatandaan, ang pinaka-importante, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan. Amen. So number 2, ayun na yung number 1. Number 2, what a godly father can leave as inheritance. Ano bang pwedeng iwan? Number 2, the love for God and His Word. Ayan. Gaya ng nabanggit ko kanina, kung wala yung una, hindi rin natin magagawa yung pangalawa. Kung hindi mo tinanggap ang regalo na buhay ng walang hanggan, wala kang Kristo sa puso. Kung wala kang Kristo sa puso, hindi mo kayang mahalin ang Diyos at ang kanyang mga salita, di ba? Matthew chapter 4 verse 4, di ba? Ito yung mga lagi nating naririnig na verse. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, but in every word that comes from the mouth of God. And ang salita ng Diyos, hindi magiging tunay na pakinabang kung wala kang Kristo sa puso, kung wala ang banal na Espiritu sa iyo. Bakit? Kasi yung Holy Spirit ang tutulong sa iyo para mag-discern kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng isang verse. Diba? Meron kasi dati, pag binasa natin yung Biblia, ako actually dati, binasa ko yung Biblia, as in one sitting, natatapos ko yung isang book. Diba? Nakikita ko lang yung magandang verse. Maganda tong verse na to, pangbato to. Pwede ko tong sabihin kapag kami nagkukwentuhan ng kapag kami nagdi-discuss ng Bible. Pero after that, nakakalimutan ko na. Bakit? Hindi naman tumitimo sa puso ko kasi hindi ko naman talaga tunay na naiintindihan. Alam ko lang maganda yung sinasabi at hindi ko pa tunay na nararanasan. Yeah. So, importante na may Kristo ka sa puso para matuto kang mahalin ang Diyos at mahalin ang kanyang mga salita, 'di ba? Kasi nga importanteng malaman mo muna, 'di ba? Kailangan makilala mo, know God para
mahalin mo siya, to love God and to serve God, di ba? Mga unang taon pa lang, naririnig na natin yan, di ba? You cannot love God if you do not know God, di ba? And you cannot serve God if you do not love God. Yeah. Mahalaga po na ipamana natin sa ating mga anak ang mga salita ng Diyos kasi ito po ay napakalaking pakinabang. Amen? Amen. Unang-una, ito ay is at ating guidance at direction. Diba? Psalms 119 verse 105 says, Your word is a lamp to my feet, a light on my path. Diba? Liwanag. Ito ay isang guide. Kasi ang lampara po dati, sa isang madilim na lugar, lalo na sa kakahuyan, pag ito namatay, pag nawalan ng ilaw, pwede kang maligaw. Not unless kabisado mo talaga yung pasikot-sikot ng kagubatan or ng lugar ninyo. Kasi dati, di ba, wala pa namang mga bahay. So madami pang kagubatan, puno, mga damo, talahiban. So, maaari kang maligaw kapag wala ang ilaw. Ganon din tayo sa ating buhay, di ba? Maaari tayong maligaw kung wala ang liwanag natin. Ano yung liwanag? The Word. Ayan, ang Bible na nagsabi. The Word is a lamp to our feet and the light to our path. Di ba? Mahirap lumakad kapag madilim ang paligid. Pwede kang matisod, pwede kang masugatan, pwede kang mabangga, pwede kang mabunggo, pwede kang mapahamak. Pero kung nasa iyo ang liwanag ng salita ng Diyos, kayang-kaya mong lumakad sa mundo. Amen? Gaano man kahirap, gaano man kadaming pagsubok ang dumaan, gaano man karaming kadiliman ang dumaan, di ba? Basta mahawak mo ang lampara, ang liwanag ng salita ng Diyos, kayang-kaya mo itong pagdaanan. Amen? Amen. At kung nagawa mo ito, syempre naman, gusto nating ipamana ito sa ating mga anak, di ba? Kaya lagi nating mag-quote tayo ng mga Bible verses sa ating mga anak, di ba? Or kung hindi man, sendan natin ng mga Bible verses yung mga anak natin, di ba? Di man natin masabi kasi mga tatay typical mahiyain or typical hindi masalita. Sendan ko nga ng verse yung anak ko, masyado nang makulit eh. Tapos pag na-receive ng anak niya, tulo, si tatay, ano to sinasend sa akin, di ba? Yeah. So, kidding aside, ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos. Liwanag ito sa ating mga kadiliman na pinagdaraanan. Yeah. Next verse, 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Lahat po ng salita ng Diyos ay pakinabang, walang tapon. Sabihin nga sa katabi, walang tapon. Walang tapon. Yeah. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Walang tapon ang salita ng Diyos. Kahit negative pa ang impact nito sa isang tao. Actually, wala naman totally negative impact. Baka negative lang ang pagtanggap. Bakit? Kasi kapag may verse tayo na nabasa o binigay sa atin, pakinabang ito. Sigurado yan. Nasa iyo lang kung paano mo ito tatanggapin. Diba? Halimbawa, sinendan ka ng verse na kumari mo na tungkol sa tigilan daw ang pagchichismis, 'di ba? Ay, ano ba naman tong verse na to? Ba't ganyan, di ba? Magpakinabang 'yon kung tutuusin. Pero kung hindi mo tatanggapin, wala. Para nga itong gamot, 'di ba? Di ba? Nandiyan na 'yun eh, nandiyan na yung gamot. Pero kung hindi mo iinumin, hindi mo mawawala ang sakit mo, di ba? So ganun lamang 'yon. Ang salita ng Diyos ay pangturo, 'di ba? Pangturo sa atin, hindi lang sa mga anak, kundi sa mga magulang. Kasi meron din diyang lesson kung paano mo baka mag-manage ng pera, paano mo i-train ang iyong mga anak, paano mo i-handle ang mga problema dumarating sa iyo, ang mga problema sa bahay, 'di ba? For rebuking. Ayan, pwede mong gamitin ang salita ng Diyos pang rebuke. Baka mamaya kasi mali na yung ginagawa, bigyan mo lang ng word of God, 'di ba? Hindi ako nagsabi niyan na wag ka sa akin magalit. Diba? Ang Diyos ang nagsabi niyan. Pang-correct. Kasi baka mamaya, hinahayaan lang yung anak na mag-tantrums, di ba? Yung anak na yung nasusunod, di ba? Pero sabi ng Bible, dapat merong disiplina, may good spanking, di ba? Ayan.
for training in righteousness. Yan. Siyempre, our eventual goal is to be transformed into Christ-likeness from glory to glory. At hindi natin ma-achieve yun kung wala ang salita ng Diyos. Amen? Amen. At ito rin ay sikreto para maging matagumpay. Gusto niyo bang maging matagumpay ang mga anak niyo? Ayan, ipamana natin ang salita ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8, di ba? Pamilyar na pamilyar. Ito yung mga verse na lagi nating naririnig. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Ano po yung sabi? Then you will be prosperous and successful. So yun pala ang secret para maging prosperous and successful. Diba? Huwag mong hahayaang mawala ang salita ng Diyos sa iyong mga labi. Pagbulay-bulayan mo ito day and night, araw at gabi. Diba? Hindi man makapagbasa ng Bible sa umaga kasi late na. Diba? Sa gabi naman, bago sana matulog. Nakatulugan yung binabasa, ituloy sala sa umaga. Amen? Amen. Again, lahat po ng salita ng Diyos ay pakinabang. Sabihin nga po, pakinabang. Ayan, pakinabang po ang lahat ng yan. Kasi ito rin po ay guide natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kasi yung mga nangyari noon, mangyayari din naman ngayon. Nangyayari pa rin naman ngayon. Kaya naman, makakaasa tayo yung mga pinagpala noon. Diba? Ganun din tayo pagpapalain kung sumunod tayo. Romans chapter 15 verse 4 says, such things were written in the scriptures long ago, dati pa, to teach us. Yan. And the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Diba? Kapag nababasa mo ang salita ng Diyos, nakakabasa ka ng pangako ng Diyos. Amen? Sa Bible niya ba nabasa na mayaman ka na? Na magaling ka na? Ay, diba? Sa Bible natin nakikita yung mga pangako na yan. Diba? So ano naman kung alam natin yung mga pangako, pwede mong paalala sa tatay natin sa langit, di ba? Tayo nga, di ba, bilang mga anak, di ba? Tay, sabi mo, pag mataas grade ko, Jollibee tayo, di ba? Ito na yung grade ko, di ba? Jollibee na tayo. Susundin niya. So, ikaw naman, bilang anak ng Diyos, God, Lord, sabi mo, may maganda kang plano para sa akin. Tuloy ko lang to, ha? Yeah. Sabi niyo, magaling na ako, ha? Sabi nyo, I am more than conquerors, di ba? Kaya ko itong pagtagumpayan, di ba? Yan, ipaalala mo sa Kanya, di ba? At ito ay encouragement natin and hope natin as we take note of the word, patiently wait. As we wait, patiently, di ba? Baka kasi, nagwa-wait ka lang sa promises ni God, kakapanalangin mo lang ng bike. Wala pa rin. Pasukan na, wala pa rin, di ba? We must wait patiently for God's promises. Be patient. Sabihin sa katabi, be patient. Ayan. Be patient, di ba? Maghintay tayo patiently. Ayan. So, next, number 3, what a godly father can leave as inheritance. Ayan. Ano nga po ulit yung number 1? The gift of Number 2, the love for God and His Word. Number 3, a godly wisdom. So, akyat ulit tayo pataas, di ba? A godly wisdom. Hindi ka magkakaroon ng godly wisdom kung hindi mo mahal ang Diyos at ang Kanyang mga salita. Bakit? Saan galing ang godly wisdom? Sa Kanyang mga salita, di ba? Siyempre, hindi mo ulit mamahalin ang Diyos at ang Kanyang mga salita kung wala kang Jesus sa puso. So, pataas yan. So, hindi natin maipapamana ang godly wisdom kung hindi natin mahal ang Diyos at ang Kanyang salita at kung hindi natin tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan. Typical po sa mga tatay ang hindi masalita, di ba? Typical naman yan, tahimik lang ang mga tatay. Hindi kanyan tatawagin, anak, halika dito, kwentuhan tayo. Ito yung mga gusto ko sabihin, ito yung mga bagay na kailangan mong malaman sa mundo. Hindi ganun, di ba? Pero kapag nakikita ka niya nahihirapan, kapag yan bumitaw, di ba? Kapag yan bumitaw ng mga salita, sigurado may mapupulot at may mapupulot ka, di ba? And ang ating mga tatay, likas po
typical po yan, sila ay typical na madiskarte, di ba? Typical na marami silang wisdom, di ba? Especially kung nakaangkla lahat ng kanilang ginagawa sa salita ng Diyos, di ba? Ako, personally, sobrang believe ako sa mga parents ko, lalo na nung naranasan ko na magtrabaho. Di ba? Ito yung talagang pinaka-ikinabibilib ko. Kasi nung nagkatrabaho na ako, ayan na, may sweldo na ako. Di ba? Siyempre nakakatuwa, nakapagbigay na ako pambayad ng kuryente, di ba? Ng bills, tapos nakapag-abot na ako ng pera sa kanila. Tapos ako, hirap na hirap doon sa mga natitirang pera sa akin, di ba? Parang kumikita naman ako, pero bakit parang walang natitira? Tapos, doon ngayon pumasok sa isip ko kung gaano sila kagaling. Paano nila napagkakasya yung mga kinikita nila noon nung nag-aaral pa ako? 'Di ba? Sobrang hirap. Hindi ko ma-imagine kung paano, pero meron palang sikreto kasi. Merong sikreto, 'di ba? Ang lahat ng pagpapala ay nagmumula sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen, 'di ba? Basta alam mo yung source ng pagpapala, hindi ka mawawalan, di ba? I am super blessed na lumaki ako sa pamilya na kilala ang Diyos, di ba? Kilala ang Diyos, kaya lumaki kami na may takot sa Diyos. Alam namin kung ano yung mga dapat gawin. Alam namin kung ano yung mga hindi dapat gawin. And natuto kami kung paano ba magbasa ng Bible, di ba? Na hindi lahat, aminin man natin sa hindi lahat marunong magbasa ng Bible. Well, marunong magbasa, pero hindi lahat alam agad kung pag sinabing Matthew chapter 6 verse 4, saan ko ba hanapin yung Matthew? Ito na yung Matthew. Ano ba yung, paano ko ba malalaman kung ano yung chapter 6? Paano ko ba malalaman kung ano yung chapter 24, di ba? Hindi lahat marunong, di ba? Kaya super blessed kayo, mga anak, kung marunong kayo magbasa ng Bible dahil naturuan kayo ng parents nyo. Amen? Amen. Hindi lang yun, kasi sobrang dami niyong matututunan doon. Di ba? Ang mga tatay, typical na diskarte, sobrang galing ng mga tatay. Magsasabi ka pa lang, hindi mo alam kung saan kukunin, bukas meron na, 'di ba? Ganon sila kalupit, ganon sila kabangis. Lalo na pag nakaangkla sila, 'di ba? Nakaangkla sila sa mga salita ng Diyos, 'di ba? That is a godly wisdom. Sobrang tindi ng wisdom na pinangahawakan nila. Psalms chapter 119 verse 98 to 100, kasi nga nakaangkala sila sa mga pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos. Ito ang kanilang source of wisdom. Verse 98, your commands are always with me and make me wiser than my enemies. I have more insight than all my teachers. O di ba, mas marunong pa daw sa mga teachers. Hindi naman mas marunong, mas madami lang insights. Ayan. For I meditate on your statutes. Ang statutes po, ibig sabihin po niyan, law o mga batas, mga word of God. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. Diba? Nangyari lang naman yung mga ganon. Mas marami pang insight sa teacher, diba? Mas marami pang understanding kaysa sa ibang nakatatanda. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil nakaangkla ka, doon kakapit ka sa salita ng Diyos at sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Yeah. Ganon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. And di ko lang sure, pero wala. Superhero talaga sila. Mga super tatay. Super dads. Yan. Kaya sa mga tatay na kumakayod para sa kanilang pamilya, saludo po kami sa inyo. Happy Father's Day po ulit sa inyo. Ituloy niyo lamang po ang inyong pagsusumikap. Yan. And patuloy lamang po kayo na lumapit sa ating Diyos na buhay. Patuloy lang na iangkla ang ating kalakasan sa ating Diyos na buhay at sa kanyang mga salita. Amen? Amen. Pwede po bang humingi ako ng isang malakas na palakpak para sa mga tatay? Yan. Tatay ng OCWMMI Pampanga. At sa mga tatay na mga nanonood ng ating online broadcast, pwede po bang pahingi ng mga heart reaction para sa ating mga minamahal na tatay? Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo para sa amin. Ayan. Bilang isang tatay, sa ayaw at sa gusto mo, may makukuha at makukuha ang anak mo sa iyo, 'di ba? Yung mga diskarte mo sa buhay, yung mga lessons mo, 'di ba? Natatandaan nila 'yan. Marahil di lang nila nasasabi sa inyo, pero natatandaan nila 'yan. Tumitimo 'yan sa kanilang mga isipan, 'di ba? Magtatampo lang sa una 'yan kapag napagalitan, 'di ba? Kasi
ang tatay kapag nagalit, minsan may kasamang palo, di ba? Parang si tatay ang huling authority, ang kulit-kulit pa kay nanay eh, di ba? Ang kulit-kulit pa kay nanay na pagsabihan na, umulit pa. Pero pag si tatay ang tumayo at tumitig, ayan, di ba? Na tampo na konti, pero syempre, love pa rin. Mahal pa rin natin kasi pamilya pa rin tayo. At syempre, nandun yung lesson. Umulit pa ba? Hindi na. Ang sakit ng palo ng sintron eh. Ayan. So, kidding aside, may makukuha at makukuha ang ang mga anak natin sa ating mga sa ating mga ikinikilos. Kaya mga anak, yan, parang mga anak ko kayo Sa mga anak, yan, lagi yung tatanungin katulad ng nabanggit ko nung Mother's Day special natin na ako ba, 'di ba? Ako ba yung tatay na gusto kong maging, 'di ba? Kasi baka mamaya hindi natin napapansin kaya ganun sila umakta sa atin, ganun tayo disiplinahin kasi sobrang kulit natin, 'di ba? Sabi kung ako ba yung tatay ko, ano bang gagawin ko sa akin, 'di ba? Isipin din natin 'yon para maunawaan din natin kung ano yung pinanguhugutan nila. Yan. So, number 4, pang-apat na po, what a godly father can leave as inheritance. Ayan. Ay, sorry. Sige, balik po muna tayo sa godly wisdom. I think nung pangatlong Sunday, inana natin yung the parable of the prodigal son, di ba? And then, isa pang tawag natin doon is the compassionate father, di ba? Meron lang po ang isang gustong idagdag na pwede nating i-title doon, the parable of the wise father. Tanong, mga tatay, yan, kilala po ba natin ang ating mga anak? Amen. Kilala natin yan. Alam natin yung mga kakayahan nila, di ba? Alam natin kung ano yung mga kaya nilang gawin. Alam natin kung hanggang saan sila. Pero itong younger son, hiningi na yung mana, di ba? Tay, akin na yung mana ko. Ako na bahala. Ako na bahala sa akin. Di ba? Sa tingin nyo ba, pwedeng nasa isip ng tatay, di ba? Kilala ko tong anak ko na to. Di ba? At kung hindi man siya makinig sa akin, baka kailangan niyang matuto ng isang matinding life lesson. Kailangan niyang matutong magpakumbaba. Kasi 'di ba, alam ng tatay kung hanggang saan ang kakayahan ng anak niya. And 'di ba, paano niya nakita yung anak niya? Saan niya nakita yung anak niya? Sa malayo, 'di ba? Ibig sabihin, iniintay niya with expectancy. Alam niya na babalik yung anak niya, 'di ba? Alam niya na babalik yung anak niya kasi kilala niya yung anak niya. So, marahil gusto lang niyang bigyan ng isang reality check. Sige, gusto mong mabuhay sa sarili mo ha? O eto, ayan, kunin mo lahat yan. Di ba? Anong nangyari? Pero nung pagbalik, di ba, anak ka pa rin, ikaw pa rin yung anak. Di ba? He is not just a compassionate father, he is also a wise father. Tinuruan niya ng leksyon. Actually, hindi lang naman yung anak, 'di ba? Hindi lang naman yung bunsong anak, pati yung elder brother, 'di ba? So, sigurado may natutunan doon yung elder brother na katulad nga ng nabanggit natin nung lesson na 'yan, 'di ba? Kapag alam mo na mabuti at di mo ginawa, nagkakasala ka. Isang aral 'yon para sa anak at para sa atin. At pangalawang aral, kahit ano pa man ang mangyari, be a compassionate father. Anak at anak mo pa rin yan. Amen? Amen. Yan. So number 4. Yan. Number 4 na po talaga. Ano po yung mga pwede nating iwan? Ano ulit yung number 1? Gift of eternal life. Number 2, the love for God and His Word. Number 3, a godly wisdom. And number 4, a good model of life. Like father, like son, di ba? Yun yung madalas nating naririnig kapag may resemblance yung mga anak na lalaki doon sa mga tatay nila. Pero ang pinakamaganda, isa sa mga pinakamaganda na pwede nating ipamana sa ating mga anak ay isang pagiging modelong ama, modelong tatay, modelong ama sa ating mga anak, di ba? Again, akyat ulit tayo. Hindi ka magiging ganong kamodelong ama kung wala kang godly wisdom. Hindi mo makukuha ang godly wisdom kung wala ang number 2, ang love for God and His Word. And wala lahat yan kung wala kang Kristo sa puso. Ayan. So, a good model of life. Yan. Titus chapter 2 verses 6 to 7. Ito
Ito po ang sabi. Similarly, encourage the young men to be self-controlled. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Ito pong sulat na ito is sulat ni Pablo kay Titus, di ba? Paalala kung paano po dapat ang mga elders, ang mga nakatatanda sa ating bahay-sambahan. Similarly, as elders, bilang mga magulang, bilang tatay, dapat ikaw ang nag-encourage, ikaw ang nagtuturo sa mga anak natin kung paano ba maging self-controlled, di ba? Or by being a good example. Kasi 90% ng sinasabi mo, hindi niyan susundin. O sige, 95% ng sinasabi ng mga tatay, hindi susundin kung hindi nila ginagawa. Di ba? Lagi pang bungad ng iba, wag mo akong gagayahin na. Di ba? Ganun pa lang, mali na. Di ba? Hindi yun maa-adapt. Di ba? Most of the time, gagawin ng mga anak natin, yung nakikita nila na ginagawa natin, hindi yung mga sinasabi natin. Kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa kaganda yung sinasabi mong aral sa kanya, kung di mo man ginagawa, wala rin. Marahil, tumatak sa isip niya, pero may hirap ito na may impose sa kanya. Kasi ikaw nga mismo, hindi mo ginagawa. Diba? So that is a good model of life. Diba? Kung gusto mo na ang anak mo ay maging pagdating ng panahon na isang maging mabuting tatay, kailangan mo maging mabuting tatay, 'di ba? Kung gusto mong maging mabuting asawa, husband ang iyong anak, dapat ikaw din maging mabuting husband. Akyat tayo gamit ang godly wisdom, gamit ang word of God dahil kay Kristo. Ano ba sabi? Ephesians 5:25, husbands, 'di ba? Husbands, wives, submit yourselves to the husband. Pero di naman natapos doon, di ba? Yung husband dapat is to love their wives, di ba? So, ganun dapat. Ipakita natin ang modelo ng isang Kristiyanong pamilya sa ating bahay para ma-adapt ito ng ating mga anak. Amen? Amen, di ba? Turo ka ng turo ng diskarte sa buhay, pero panlalamang naman pala ang tinuturo mo, di ba? Hindi rin maganda. It is the Lord's blessing that makes a person rich, di ba? Hard work adds na, di ba? Ikaw yon, the Lord's blessing, hindi ang pagkakapagod mo. Amen? Amen, di ba? Be a model father to your child para naman ang iyong child maging model father and hindi lang yung children, your children's children. At kagaya ni Jehonadab, di ba? Umabot to ng 15 centuries, di ba? At pagpalain din ang ating salid lahi, di ba? Amen? Amen. Ito ang isa sa mga pinakamagandang pamana na pwede nating ibigay sa ating mga anak. Being a good model of life. Ayan. So next po, ayan. Sa ating civil code, ayan, naalala ko lang nung pine-prepare ko yung lesson, meron po doon na principle na tinatawag na diligence of a good father of a family. Diba? Sa civil code po ito ng Pilipinas, especially sa law of obligations and contract. Ayan. Sa Article 1163 po, ang sabi doon, every person obliged to give something is also obliged to take care of it with proper diligence of a good father of a family, unless the law of the stipulation of the parties requires another standards of care. Yan. Diligence of a good father of a family. Binanggit din po ito sa Article 1173. Doon na lamang po sa baba. Sabi niya, if the law of contract does not state the diligence which is to be observed in the performance, that which is expected of a good father of a family shall be required. Yan, di ba? Yan po yung sinabi sa batas natin. Diligence of a good father of a family. Yan. And lagi din pong lumalabas yan sa board exam. Yan, sa board exam namin sa mga accountants. Yan. Pero, ito po kasi yung pinaka-meaning talaga ng diligence of a good father of a family. Ila-layman's term po natin yan. Ang ibig sabihin po ng diligence of a good father of a family is ordinary care. Normal,
kung ano yung normal na gagawin ng isang tao na pag-aalaga. Halimbawa, pinangako ko sa'yo na ibibigay ko sa'yo yung motor ko, di ba? Diligence of a good father of a family, syempre, hindi mo hahayaan na mawala, nabibigay mo sa kanya na flat ang gulong, sira ang makina, walang side mirror, hindi. Hahawakan mo siya, aalagaan mo siya kung paano ang normal na at pag-aalaga, di ba? And kapag walang nabanggit sa kontrata kung paano mo dapat pangalagaan ng isang bagay or ang mga pinag-usapan nyo, diligence of a good father of a family ang susundin. Well, bakit ko po na-share to? In layman's term, di ba, ordinary care. So you see, ganun po ang expectation sa mga tatay. 'Di ba? Normal lang sa isang tatay to have a diligence of a good father of a family, 'di ba? Normal lang 'yon. Kung sa atin sobra-sobra na yung pag-aalaga. Sabi, grabe naman mag-alaga yung tatay ko. Grabe naman yang i-maintain ang aming bahay, yung mga gamit namin. Hindi kami nasiraan, hindi kami nawawalan ng utilities. Kapag nasira ang gripo, gawa agad. Yung mga electric fan, nagagawa agad. Well, kahit gaano man po yun ka-superhero sa tingin natin, normal lang po yun sa mga tatay. Di ba? Ito yung expected para sa kanila. And hindi lang nila yun ginagawa dahil expected yun sa kanila. Ginagawa nila kasi naturalesa yun ng mga tatay. Amen? Amen. So, tayo po ay super blessed kapag meron tayong tatay na may diligence of a good father of a family. Not in a sense na simple lang yung care, di ba? Kasi ang tatay naman talaga, di ba? Kapag nag-care, hindi lang basta-basta. Amen? Oo, ibang mag-alaga ang nanay. Saludo po kami sa nanay, pero iba ring mag-alaga ang mga tatay. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po ulit natin yung mga tatay. Yan. Yan. So, expected po kasi sa mga tatay and hindi nila ginagawa dahil expected, kundi dahil naturalesa nila. Normal sa kanila na ganyan mag-care sa mga bagay-bagay, di ba? Yung mga motor nga niyan, yung mga kotse nga niyan, punas, di ba? Madapuan ng alikabok. Punas, di ba? Hahabugan pa yan ng hininga. Diba? Hanggang pwede ka na magsalamin, di ba? Ganon kaalaga ang ating mga tatay. Ganon sila ka-diligent na mag-alaga ng kanilang mga family. Yeah. Isa pa sa mga pwede mong iwan, syempre, ito importanteng iwan natin sa ating mga anak, gayahin tayo ay ang ating time, di ba? T-I-M-E. Yun na rin ang ating expression ng love, di ba? Kasi, kahit gaano ka man mag-provide sa iyong mga anak, di ba? Nabibigay mo lahat ng pangangailangan, kulang pa rin kung wala ka sa piling nila. Amen? Amen. Nagpapakakuba ka nga, hirap na hirap kang magtrabaho, na ibigay mo lahat ng gusto, di ba? Kaya lang pag uwi mo ng bahay, tulog ka na, pagod na pagod ka na, hindi mo makarga yung anak mo o yung mga apo mo, bali wala rin. Amen? Amen. Hindi naman masamang magtrabaho. Siyempre, kailangan natin magtrabaho, di ba? Never natin sinabing hindi masamang magtrabaho, maglaan ng oras para sa mga business or sa mga pagkakakitaan. Pero siyempre, alagaan din natin ang ating mga sarili. Amen? Okay ba yun, mga tatay? Alagaan din ang mga sarili. Amen? Amen. Yan. Alagaan din natin ang ating mga sarili. Kasi kapag kayo nagkasakit, ayan, pilay ang buong bahay. Ayan. So, paa din pala kayo ng bahay. Joke lang. Ayan. Di ba? Hirap ang bahay kapag may sakit ang tatay. So, alagaan ang sarili. And syempre, alagaan natin sarili natin para mabuhay pa tayo ng matagal, para makita natin yung mga values na ipinasa natin sa anak natin, maipasa natin sa ating mga apo sa tuhod, apo sa talampakan, sa ating mga kaapu-apuhan. Amen? Amen. Yan. And number 5, panghuli po, syempre, ayan, hindi naman mawawala syempre ang mga pamanang kayamanan ni Papa. Ayan. Financial and material inheritance. And importante din po na umakyat po tayo muli, di ba? Hindi ka po magkakaroon ng financial and material na ipapamana, hindi ka makakapag-ipon ng maraming bahay, lupa, kotse, at mga ari-arian kung hindi ka isang good model, isang good citizen, di ba? Siyempre, saan galing yan? Sa godly wisdom, sa Word of God, at sa eternal life dahil kay Kristo na nasa atin. Amen?
Siyempre, hindi naman mawawala. Wala namang tatay ang hindi papayag na walang maibigay sa kanilang, walang maipapamana sa kanilang mga anak. Di ba? Hindi lang salita ng Diyos. Actually, salita lang ng Diyos, okay na yun eh. Pero siyempre, di sila papayag. Meron ding edukasyon na hindi rin mananakaw. Di ba? Siyempre, meron din yung bonus. Meron din yung mga pamanang ari-arian. Yung kotse sobrang kintab, kahit di naman umaandar, malinis na malinis. Konti lang yan, pyesa lang yan. Hanapan mo lang ng pyesa, makina, aandar na yan. So, syempre, hindi lang yon, di ba? Meron din silang mga ipapamana. And, tingnan po natin yung parable of the rich fool. Yan, sa Luke chapter 12, verses 13 to 21. Pero mag-start na po tayo sa verse 15. Yan. Verse 15, ayan. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions, di ba? Hindi lang puro possession, nadakay na natin sa unang apat. Pero syempre, meron din namang possession. Pero hindi lang iyon kasi ang punto ng buhay. And told them this parable. Ito na yung parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Dami niyang naaani. Next. Next po, verse 17. Yeah. Yan, sorry. Ayan. Verse 17. He thought to himself, sabi niya, what shall I do? I have no place to store my crops. Sobra na yung pera ko. Wala na akong bangkong paglagyan. Di ba? Saan ko kaya ilalagay? Ang dami ko ng ani, ang dami ko ng bahay. Hindi na kasya sa lupain ko. Saan ko na ilalagay? Sabi niya. Then he said, this is what I'll do. Ganito gagawin ko. I will tear down my barns and build bigger ones. And there, I will store my surplus again. Parang sabi niya, bili ako ng bagong lupa. Patayuan ko pa ng bahay. Magbubukas pa ako ng isa pang account sa bangko. Yan. At doon ko ilalagay lahat ng kinita ko. Next po, verse 19. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Hinto lang po tayo doon. Sige, gagawin ko lahat yan. Kulang pa yan. Dagdagan pa natin. Trabaho pa tayo, bili pa tayo ng properties. Ganyan. Tapos, ipon pa tayo sa bangko. Tapos, kapag marami na, dahil sa sobrang dami dahil naipon na ito through the years, eto na, take life easy. Pwede na akong mag-relax, di ba? Kain-kain, kung ano yung gusto, di ba? Drink, sige, inom tayo, pakasaya tayo, party-party. So, yun yung thinking niya. Pero sa verse 20, sabi niya, but God said to him, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Then, who will get what you have prepared for yourself? Ayan, di ba? So, yan, sige, trabaho, ang dami mo nga naipon. Pero paano ngayon? Kunin na kita. Anong nangyari? Sinong makikinabang sa mga prepare mo for yourself, di ba? For yourself, sa sarili mo. Wala naman. 21, this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Yan. Tignan po natin yung pinakadulo. But is not rich toward God. Hindi naman po masamang mag-impok ng maraming kayamanan. Pero syempre, wag po natin gawin ito para sa sarili lang natin, di ba? And wag din po natin gawin ito ng taliwas sa mga plano at will ng ating Diyos na buhay, di ba? Lahat ng yan masasayang kung hindi mo ito gagawin ng inline sa will at kalooban ng Diyos. Yun po yung nangyari. Kaya importante pong tignan natin yung huling verse na to. But is not rich toward God. Again, ulitin po namin, hindi po namin kayo pinipigilang magtrabaho, di ba? Hindi po namin kayo pinipigilang mag-ipon ng pera, di ba? Gusto nga natin yan, di ba? Milyones kung milyones, di ba? Property, bahay at lupa, sasakyan kung sasakyan, amen. Gusto namin yan. Gusto natin yan. Sino ba namang hindi? Basta huwag kakalimutan na gawin ito kasama ang ating Diyos na buhay. Amen? Sige po, pumalakpak nga po lahat. Yan. Nang nagtatrabaho at kumakayod ng kasama ang Diyos na buhay. After all, kapag ginagawa mo ito kasama ang Diyos na buhay, wala
walang masasayang, di ba? Everything is worth it. Bibigyan ka pa niyang mahabang buhay. Siyempre, kapag ikaw ay kumikita, di ba, meron kang financial na bagay, meron ka ding mga material things, di ba? Dahil meron kang godly wisdom, di ba? Dahil isa kang model, di ba? Isang model sa family mo, ipapakita mo kung paano magbigay ang tunay na pinagpala. Amen? Amen. Gaano ka magbibigay ka ayon sa godly wisdom na nabasa mo sa salita ng Diyos. Diba? 10% grace giving kami, more than 10%. Ibibigay ko kung ano yung gusto ng puso ko kasi hindi ko naman makukuha lahat ng to kung wala ang Diyos na sumama sa akin. Amen? Amen. Amen. At nagagawa natin yan kasi meron tayong Kristo sa ating puso. Amen? Amen. Yan. Kasi kung walang Kristo sa puso, mapapagod lang tayo. Gagawa tayo ng mga bagay, pipilitin natin magpakapagod, magpapakuba tayo. Dugot pawis, literal ang ibubuhos natin. Pero parang napupunta lang ito sa butas na bulsa. Haggai chapter 1 verse 6 says, ito yung sabi, you have planted much but harvest little. Diba? You eat but are not satisfied. You drink but still thirsty. You put on clothes but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. Diba? Parang kasusweldo mo lang, paglagay mo sa bulsa mo, nalaglag. Wala na. Wala na kung butas yung bulsa, di ba? Kasusweldo mo lang, di ba? Kaka-withdraw mo lang. Kaka-withdraw mo lang. Hindi na nakarating ng buo sa pitaka mo na iabot na pambayad ng bills, pambayad ng mga bayarin sa bahay, di ba? Pambili ng pang-grocery, pangbaon ng mga anak, pang-tuition. Wala. Bakit? Kasi baka siguro hindi mo ginagawa yung mga bagay mo. Hindi ka nagtatrabaho, nagpaplano ka, nagtatanim ka nang hindi kasama ang Diyos, kaya kaunti ang ani. Kumakain ka nang hindi nakaka-glorify sa Diyos, kaya di ka nabumusog. Diba? Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Diba? You drink but still thirsty, kulang pa rin. Diba? You put on clothes, pero hindi ka, it cannot keep you warm. Your wages disappear, nawawala agad pagka-withdraw. Or tatambay lang ng isang araw, di ba? Hindi pa naman due date, hawakan ko muna para maramdaman ko yung sweldo ko. Di ba? Dumaan lang, literal na dumaan lang ang sweldo. As though parang nilalagay mo sa butas na bulsa. Bakit? Kasi makaginagawa mo ang mga bagay na yan, nagtatanim ka, kumakain ka, umiinom ka, nag-iimpok ka, nagpupundar ka ng hindi kasama ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Again, paulit-ulit po natin sila sabi, wala po kami, we have nothing against kung magpayaman kayo. Gusto nga po namin yan. And I pray na lahat ng tao dito magkaroon ng milyones sa kanilang mga bangko. Amen? Amen. Amen. Yan. Gusto po natin yan. Hindi po masama ang pera. Lagi natin narinig yan. Ano po yung masama? Love of money. Mahalin ang pera. Ano pong verse natin dyan? 1 Timothy chapter 6 verse 10. Yan. For the love of money is the root of all kinds of evil. Yan. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Yan, 'di ba? Love of money ang masama. Yung pera na yung mahalin mo, 'di ba? Sabi nga nung iba, 'di ba? Binabago kayo ng pera, ako pinambabayad ko lang ng bills. Yan, 'di ba? Huwag niyo pong mahalin ang pera. Okay, again, ulitin po namin. Maganda na mayroon kang pera kasi 'di ba? Sa totoo naman, sa mundong ito, hindi ka na talaga makakaraos kung wala kang pera. Kailangan mo ng pera para kumain, para uminom, di ba? Kung wala kang pera, baka naman mapilitan kang gumawa ng hindi maganda, magnakaw or anything, di ba? Maganda po ang pera. Pero wag naman po puro pera na lang ang ating nasa isip. Wag nating mahalin ng pera, di ba? Kundi mahalin natin yung nagbibigay ng pera sa atin, ang ating Diyos na buhay, na source ng lahat ng pagpapala. Amen? Amen. Kasi marami na, sobrang dami na dahil sa kagustuhang
earn ng maraming pera. Ayan, sabi nga sa verse, they have wandered from the faith, di ba? And pierced themselves with many griefs. Puro na lang kalungkutan, di ba? Kasi sabi nila, ang hirap naman lumaban ng patas, ang hirap kumita. Buti pa yung bakit yung mga hindi lumalaban ng patas, di ba? Ang bilis kumita, doon kaya tayo sa illegal, di ba? Huwag niyo pong gagawin yan, di ba? Huwag niyong hahayaan na yung mga nakikita nyo ay ilayo o alisin yung faith natin sa ating Diyos na napakayaman. Baka naman kasi, gaya nga ng lahat din namin sinasabi, baka wala pa yung 1,000,000 kasi hindi mo pa kayang i-manage, di ba? Baka mawala, di ba? Sabi nga ni Pastor nung nakaraan, baka binigyan ka ng 1,000,000 na hindi mo na nadinig yung kasunod. Nadalin mo sa church, gagawin kong 2,000,000 kaya tuloy naubos, di ba? Yan, di ba? Yan, wag nating hayaang mawala yung faith natin. Again, kaya na nabanggit sa Romans 15:4, we must patiently wait for the promises of the Lord. Wait lang, kalma lang. May plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Naniniwala ka ba na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo? Amen. Anak ka ba ng Diyos? Amen. Kung anak ka ng Diyos, deserve mo ba ng magandang buhay, marangyang buhay? Amen, di ba? Pero lagi naman tandaan natin ang Diyos natin mahabagin pero fair din siya, di ba? Hindi naman porket deserve mo ng maraming pera, ng mga ari-arian, kotse, bahay at mga gamit, gadgets. Hindi niya ito ibibigay ng ganun lang, di ba? Fair siya, di ba? Kailangan makita niya na deserve mo yung mga pagpapala na yon. Although may mga binibigay siyang blessings na undeserved natin, grace nga biyaya. We do not deserve. Pero kapag nakikita niya na ito yung panalangin mo, tapos patuloy kang naglilingkod sa Diyos, hindi nawawala ang faith mo. Sigurado. Ano man yung pinagpe-pray mo, ibibigay ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Pumalakpak nga po ang naniniwala na ibibigay ng ating Diyos na buhay ang anumang kanilang pinapanalangin. Amen? Amen. Again, for the love of money is the root of all kinds of evil. Hindi po money ang dahilan. Ang pag-ibig sa pera. Yeah. So always watch ourselves, di ba? Tanungin atin ang ating mga sarili. Nasaan ba ang aking kayamanan? Ano ba ang iniipon ko? Kayamanang panlupa o kayamanang panlangit? Amen? Again, hindi naman masama. Siyempre, kailangan natin mag-ipon din ng yaman na panlupa, di ba? Para dito sa lupa. Maganda nga yan kasi gusto nating ipamana. Yan nga yung lesson natin. Magpamana tayo ng properties natin, ng ating mga ari-arian. Pero huwag nating kakalimutan na sa bawat property, sa bawat treasure na naiipon natin sa lupa, may mga treasure din tayo na naiipon sa langit. Amen? Ang mga treasure na hindi nasisira, hindi masisira ng kahit na anumang gamo-gamo o anumang peste, hindi nabubulok, hindi kinakalawang. Amen? Amen. Always invest in eternal riches. Amen? After all, samantala lang naman tayo dito. Kung umabot ka ng 100 taon, sobrang haba na yun, lalo na sa panahon ngayon, di ba? After that, doon ka naman uuwi sa langit kung saan habang buhay ka na doon, eternal life na doon. Yun yung first point, di ba? So why not mag-ipon tayo na mag-ipon ng kayamanan natin sa langit? Amen? Amen. Para din ma-enjoy natin, di ba? Habang nasa langit tayo, kung makikita man natin yung ating mga kaapu-apuhan, di ba? 1,000 taon na, di ba? 15 centuries na ang dumadaan, bit-bit pa rin nila yung mga lesson na ipinamana mo sa kanila, na ipinamana din naman sa'yo ng iyong mga tatay, ng iyong mga lolo, yan, yung ating mga ancestors, mga wisdom, mga riches, wisdom, mga pagmamahal sa ating salitaan Diyos na nagmula din naman sa ating Diyos na buhay. Kaya again, check your hearts. Nasaan ba ang ating mga puso? Nasaan ba ang ating mga yaman? Dahil sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 21, yeah, for where your treasure is, there your heart will also be. Nasaan ba ang inyong puso? Nasa lupa o nasa langit? Di ba? Dapat nasa mga kayamanan na panglangit. Again, hindi masamang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Gusto namin yan. Di ba? Gusto nga namin lahat tayo. Gusto nga namin problemahin natin na wala tayong pag-parkingan kasi lahat tayo may kotse. Di ba? Yun yung gusto namin problema. Di ba? Yun yung mga gusto namin problema. Pero wag lang natin yung uunahin kaysa sa mga bagay na
panlangit. Amen? For where your treasure is, there your heart will also be. Yeah. At kapag ka po nakuha natin, yan, yung lima na yan, yung mga limang napakagandang pamana na yan, ito po, ito, isa sa mga pangarap ko sa buhay. Kapag ako retired na, pupunta ako sa mga anak ko, pupuntahan ko yung mga apo ko. Etong verse na to, 2 Corinthians chapter 12, verse 14, last verse na rin po natin. Next po, yan, sabayan nyo nga po akong bumasa. Now, I am ready to visit you for the third time, and I will not be a burden to you, because what I want is not your possessions, but you. After all, children should not have to save up for their parents, but parents for their children. Yan. As spiritual na tatay, si Pablo, sabi niya, para makabisita ako sa inyo, di ba? Makabisita ako sa inyo, pero hindi ako magiging pabigat. Kasi ang gusto ko, hindi yung mga yaman nyo, di ba? Hindi ko gusto yung nabigyan nyo ako ng bagong kotse, pero kung bibigyan nyo ako, syempre, go lang, di ba? Pero hindi yun ang gusto ko. Gusto ko, ikaw mismo kayo. Gusto ko kayong makasama, gusto ko kayong mga kwentuhan. Ano nang nangyari sa inyong mga buhay? After all, sabi nga, children should not have to save up for their parents, di ba? But parents for their children. Lagi nating sinasabi, hindi obligasyon ng mga anak na tulungan ang kanilang mga magulang. Pero it is a sign of gratitude, di ba? Naniniwala ako na kapag ang parents na palaking mabuti ang kanilang mga anak, hindi rin lumalabas na obligasyon ng mga anak na tulungan ng kanilang parents, natural din yon. Amen? Amen. Kaya yung mga anak na nagbibigay sa kanilang mga parents nang walang hinihinging kapalit, na bukal sa puso, nakangiti, sigurado ako, produkto yan ng isang makadiyos na family. Amen? Amen. After all, yan, di ba? After all, hindi nga naman tayo ng mga anak, kundi ang mga parents. Pero dahil napalaki nila tayo ng maganda, di ba? Marami silang naipamana sa atin, naging example sila sa atin, di ba? Meron silang mga wisdom na naipamana sa atin, meron silang word of God na pinamumuhay, at meron silang Kristo sa puso. Natural lang sa atin na magbigay ng pasasalamat sa kanila. Amen? Amen. Ayan. So, ayan. I hope lahat ng mga tatay, lahat ng mga magulang for that matter, sa mga magiging tatay, dumating tayo sa punto ng buhay natin na oo, madami tayong mga ari-ariya, marami tayong naimpok, marami tayong naipon na mga bagay. Pero at the end of the day, meron pa rin tayong mga pamilyang uuwian na makakakwentuhan natin. Diba? Makakapag-share tayo ng fruitful, wonderful na fellowship. Sobrang gandang fellowship, makabuluhang pag-uusap, kumustahan, kung ano ba yung mga ganap sa buhay. Yung very chill lang, di ba? Yung kalmadong usapan lang, yung typical lang, di ba? Yung nakabukas lang yung TV kahit hindi naman pinapakinggan, di ba? Di ba, ganun bagay. Kwentuhan lang sa labas habang pinupunasan yung mga auto natin na pwede natin pagsalaminan dahil sa di ba? Habang pinapakita yung mga collection natin ng mga gamit. Ito yung kauna-unahang martilyo na gamit ko nung nagkakarpintero ako. Diba? I hope magkaroon tayo ng quality time na gano'n pagdating natin sa pag-retire na tayo sa ating mga anak. And syempre, wag nating abusuhin ng ating katawan para naman maabutan natin ang ating mga apo. Mabuhat pa natin sila, makapaglaro pa tayo, makapag-monster pa tayo na humahabol sa kanila. Amen? Amen. Yeah. So, ayan, again, recap lamang po, ano po yung 5. Ayan, yung 5. Pakibalik na lamang po. Hindi pa yata ako nakapaglagay ng slides na puno. Yung 5 na pwede nating ipamana. What a godly father can leave as inheritance. Number 1, unang-una, the gift of eternal life. Number 2, the love for God and His Word. Number 3, a godly wisdom. Number 4, a good model of life. Number 5, financial and material inheritance. And again, number 1 ang pinaka-importante. Paakyat yan. Susunod-sunod yan. Basta meron kang Kristo sa puso. Number 2, number 3, number 4, number 5. Tutuloy-tuloy yan. Amen?
Amen. So, kaya ano po ang ating Macarius Challenge? Yan, ang ating po Macarius Challenge is leave a godly inheritance to your children. Isa pa nga po, sabay-sabay po tayo yung malakas. Leave a godly inheritance to your children. Ayan. And after all, kapag yan ang namana ng mga anak mo, sigurado magiging proud ka na tatay, magiging proud ka na magulang kasi ito din ang gagawin ng mga anak mo sa kanyang magiging anak at ito ipapasa-pasa from generation to generation. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, para pag-aaralan ang iyong mga banal na salita. Panginoon, Lord God, maraming salamat po sa iyong paalala, Panginoon, sa aming pinag-aralan, Panginoon, sa Proverbs chapter 13, verse 22, Panginoon, na a good man leaves an inheritance to his children's children. Kaya Panginoon, unang-una sa lahat, maraming salamat sa iyong pagiging ama sa amin sa pagbibigay ng iyong anak na si Jesus para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. And maraming salamat sa aming mga tatay, sa aming mga papa, sa aming mga daddy, sa aming mga dad, Panginoon, na nagsisilbing role model namin, Panginoon. Nagsisilbing isang mabuting ehemplo sa amin, Panginoon. Sa mga tatay, sa mga papa, daddy, dad na nagturo sa amin kung paano ba kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ng eternal life sa pamamagitan mo, O Jesus. Sa mga tatay na nagturo sa amin na mahalin ikaw, O Diyos, at ang iyong mga salita na nagbabahagi sa amin ng mga godly wisdom, isang mabuting ehemplo sa amin, Panginoon, at patuloy na nagpo-provide para sa amin, Panginoon, ng aming mga pangangailangang pinansyal, pangangailangang material, and even the emotional support na kinakailangan namin, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa mga tatay na ito, and dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng mahabang buhay, Panginoon, mahaba at malakas na buhay, nang sa ganon, ma-enjoy pa nila ang mga buhay, ang mga susunod na taon ng kanilang buhay, makita pa nila ang kanilang mga anak na magkaroon ng mga pamilya, makalaro pa nila ang kanilang mga apo, makakwentuhan pa at ma-spoil pa nila ang kanilang mga apo, at mabigyan din nila ng kanilang mga life lessons na nagmumula din naman sa iyo, dahil sa iyo sila nakaangkla, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, dahil pinalalahanan mo kami na hindi lamang po material, hindi lamang po sa pinansyal, hindi lamang po pera, wari-arian ang halaga ng buhay namin dito. Hindi kami nagpapakapagod para lamang doon, kundi para sa mga eternal riches na kailangan namin, Panginoon. With that, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na each and everyone na dito, Panginoon, ay patuloy na dumami ang kayamanan nila dito sa lupa, Panginoon. Lalit higit, Panginoon, ang kanilang yaman dyan sa langit, ang aming mga heavenly treasures, Panginoon. And Lord God, we pray, Panginoon, na huwag niyo pong pagkukulangin ang bawat pamilya na narito, Panginoon. Bigyan niyo po ang mga tatay ng lakas na magtrabaho, ang mga nanay na tumatayong tatay para makapagtrabaho, para hindi sila magkulang, Panginoon. Padaluyin niyo po ang provision sila, ang promotions ay padaluyin niyo, Panginoon. Ang magandang trabaho, ang business, Panginoon, ay huwag niyo po silang hahayaang magkasakit, Panginoon. And Lord God, yung pagkapalang ito, dumali sa kanila, sa kanyang pamilya, sa aming bahay, sambahan, at sa aming kapatiran, na makita, Panginoon, ng buong mundo kung gaano dakila, ikaw na nagbibigay ng pagpapala na kumikilo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And Lord God, we pray, Panginoon, na bawat isa dito ay magkaroon ng isang napakahalagang ipapamana sa aming magiging anak at maging kaapu-apuhan. Ikaw, Panginoong Jesus, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga natutunan ngayon, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na bawat isa dito, Panginoon, magkaroon ng makabuluhang buhay na maaari nilang ipamana sa kanilang anak, sa kanilang mga kaapu-apuhan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen and Amen. Again, ano nga po ang ating Macarius Challenge? Leave a godly inheritance to your children. Yan. Ipamana po natin ang mga salita ng Diyos.
ito po'y hindi rin mananakaw. Ito po'y sobrang halaga, napakahalaga. At ito'y madadala nila habang sila'y nabubuhay at madadala nila, maipamana pa sa kanilang mga anak at ating mga kaapo-apuhan. Stay super blessed in Christ. We are Macarius. To God be the glory.